Alright, Ella's Vlog. Okay, reaction video na naman tayo mga kaibigan dito sa nagtitrending ngayon. Sa mga nagaganap na news sa teritoryo ng Pilipinas dito sa West Philippine Sea. Na ito na nga, dalawang barko ng China Coast Guard sabay na binomba ng tubig. Okay? Ang resupply boat ng Pilipinas. Ito mga kaibigan, for real. Real na real. Ito na. Pinagtulungan ng dalawang barko ng 24 China oras. Coast Guard ang pagbomba ng tubig sa resupply boat ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ayan na. Naririnig nyo mga kaibigan ha. At sa tindi ng pag-water cannon, ilan sa mga sakay na Pinoy ang nasaktan. Nakatutok si Darlene Kai. 24. Ayun o. Bago makarating sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, hinarang ng barko ng China Coast Guard kaninang umaga ang resupply boat na unay sa May 4. Batay sa timestamp sa video, pasado alas 6 ng umaga ito nangyari. Sa sobrang bilis ng barko ng China, halos bumangga na ito sa ating resupply boat. Oh. Makalipas ang isang oras, paatras na humarang ang CCG vessel sa harapan ng unay sa May 4. Nako. Sa sobrang lapit na ng dalawa, hirap tuloy makaliko ang resupply boat. Nako. Nasa misyon din ang BRP Cabra, isa sa mga escort sa Rotation and Reprovisioning Aurora mission. Pero Dalawa ang barko ng Pilipinas mga kaibigan, dalawa rin yung China. Okay. Okay, continue lang ha. Sabayang pagbomba. ito makalapit sa unay sa May 4 dahil hinarangan ng isa pang CCG vessel at dalawang Chinese Maritime Militia vessel. Nako. Pasado alas 8 ng umaga, nagsimulang bombahin ng tubig ng China ang unay sa May 4. Nako naman. Binumba na naman. Alright. Gira na ito. Simula na itong mga ganitong ano. Kasi nga, dito sa, mapusok na itong China na ito. Ha? Baka yung ibig sabihin, baka sumiklab ng gira. Itong simula ng Okay, continue lang ha. Continue lang. Sobrang lapit na nila kaya halos magbanggaan na. Binumbang na oh. Matapos ang halos kalahating oras, isa pang CCG vessel ang makikitang ng bomba ng tubig. Nako, dalawa pinagtulungan. Kaya ang unay sa May 4, tinitira na ng tubig sa harap at likod. Nako. Harap at likod. OMG. Mga kaibigan, ito ay real na nangyayari. Dito sa teritoryo talaga ng Pilipinas na itong China ay talagang mapusok na. Okay? Yung pagbomba ng tubig, unahan at likuran. Wala nang patutunguhan. Nako. Hindi ng sabayang pag-water cannon, Nako. may pagkakataong halos di na makita ang resupply boat. Nako. Sa lakas ng buga ng tubig, nasira ang bahagi ng bubungan ng resupply boat at nahulog sa dagat ang ilang debris. Nako, wasak na naman. OMG. Binasak na naman ang barko. Talaga naman. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, dahil sa direktang pagbomba ng tubig ng China, severely damaged o lubhang nasira ang unay sa May 4. Sira. Alright, maliwanag dito mga kaibigan ng ating barko na pang resupply ay sinira na ng China. Okay, sira. Ayun, makikita nyo. Talaga naman itong China ay talagang pasaway. Mayroon ding nasaktan pero hindi sinabi kung ilan. Nakalapit sa unay sa May 4 ang BRP Cabra at BRP Sindangan ng PCG. Mula sa resupply boat, inilipat sa isang rigid hull inflatable boat o RHIB ang mga sakay nito. Sa kabila ng patuloy na pangaharas ng China at paglalagay pa nila ng floating barrier sa bukana ng Ayungin Shoal, sinabi ng task force na tagumpay ang RORE mission. Ayun, ang maliwanag dito mga kaibigan. At least tagumpay. Okay, ibig sabihin tagumpay yung misyon. Continue lang. Kahit basang-basa. National Task Force at ang National Security Advisor humingi ng pulong sa Lunes kasama ang Executive Secretary at National Security Cluster para magbigay ng rekomendasyon kay Pangulong Marcos kasunod ng insidente. Ayon sa PCG, ang ginawa ng China... Ang problema, halimbawa ay, humingi ng tulong. May magagawa ba? Yan, okay? Okay. Ayon sa PCG, ang ginawa ng China ay irresponsable at pagpapakita ng pagbabaliwala sa Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea. Batay sa ulat ng China State-run news channel na CGTN,
Sinabi ng tagapagsalita ng China Coast Guard na si Gan Yu na nagsagawa sila ng regulatory actions dahil hindi nila tubupad sa pangako ang Pilipinas at nagpadala ng mga barko sa Ayungin Shoal. Tinawag nila itong pang-trespass o panghimasok. Lumahalin China ito. Grabe itong China na ito. Mahirap magsalita dito eh. Oh. Tila nanggugulo raw ang Pilipinas at sadyaan nilang sinisira ang kapayapaan at stability sa South China Sea. Nako ay simula na ito mga kaibigan ha. Kasi nga pag ganitong klase ng pag simula na yan ha. Kung sa gira ito nasa dulo na eh. Yung gumagano na ito eh. Parang nagkakaroon na ng tension na ito eh. Okay, tension na ito. Kaya lang wala pang masyadong act of war na nangyayari. Pag nagkaroon ng barilan or yan na yan, simula na yan. Pero yung bumbahan lang ng tubig, medyo pa yan, tension pa lang, okay? Pero ganoon na rin ito pag tumagal. Sabi pa ni Gan, mapapahiya lang anya ang mga naglalaro ng apoy. Ang mga embahada ng Amerika, European Union, Japan at New Zealand. Pumalag na naman ito. Nababahala raw sa nangyari at iginiit na dapat pairali ng international law. Talaga naman ng Amerika. Okay? Bawal pa sila dyan makisawsaw mga kaibigan. Mga European Union, Amerika, Australia, or Japan. Pag mga ganitong pangyayari, ay kayang-kaya pa yan ng Pilipinas. Okay? Kasi nga, pag hindi kaya, pag sinabi mong hindi kaya, ayari ka na. Daming basher. Okay? Talagang yan ay kaya ng Pilipinas. Kaya hindi pa kailangan ang tulong ng Amerika, Australia, at Japan. Okay? Kasi nga, pag nakisaw-saw dyan ng Amerika, dito sa mga ganitong pangyayari, ay baka sumiklab na ang gira. Kasi nga itong China ay palaban ito mga kaibigan. Alam mo naman mga balibalita, maraming fake news na nagaganap or na naglalabasan na ang China ay kaya ng Amerika. Ang China kaya rin ng Amerika. Ganon, hindi na maintindihan. Okay? Pero ito mga kaibigan, pag nagkuhan nga ito, kasi nga ang Pilipinas may allied na tinatawag. Pag ito ay nagsalpukan talaga, ay baka nga itong mangyari nga itong gira sa dagat na posibleng matindi pa ito sa Ukraine. Kasi nga makikialam dyan yung mga allied eh. Ang China may allied din ito. Pero wag naman sana. Ganito lang. Talagang ayaw lang talaga patulan ng Pilipinas. Kasi pag binumba mo rin itong barko ng China, ay possible na itong China ay lalong magpasaway. Kaya no option ka dito eh. Talagang magpapadala ka lang ng resupply mission boat kasi kailangan mag-resupply mission eh kasi nga yung mga pagkain kailangan may dala doon sa isang barko. Okay na naka-stack doon. Kaya tinatawag resupply. At saka yung mga ayuda sa mga mangingisda, hindi lang kasi ang ayuda ay napapupunta sa mga parte ng mga Pilipinas ng mga bukid, ganyan. Siyempre, may ayuda rin ang Pilipinas sa dagat naman. Ay mangingisda, ganon. Kaya itong mga PCG ay talagang buwis buhay ito sa tingin ko. Ang nangyayari. Kasi nga, basahin ka ng basahin ng China, kaliwat kanan. Magpunta doon. Mahirap na eh. Mahirap magsalita mga kaibigan. Bahala na kayo kung ano masasabi niya. Continue pa ha. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kay, nakatutok 24 oras. Yan mga kaibigan, baka sabihin nyo, fake na naman. Real na real yan. Barko ng China, binanatan ang barko ng Pilipinas. Na talaga namang mapapa-OMG ka kaibigan. Okay, nantok na ako. Hanggang dito na lang mga kaibigan ha. Subscribe my channel, don't forget, comment. Bye bye, thank you.